Long time no see, kabayan. Medyo natigil yung ating trabaho, kaya hindi muna ako nakapag video. In the meantime, pasyal ko muna kayo sa loob ng farm natin. Ito yung binabakura nating side. Ito yung sa isang side. Yan, ang nilagay natin dito yung siit, kawayan at saka net. Yan yung may daan sa baba. Minsan ay doon ako sa baba kumuha ng footage. Yan, ayun yung daan papunta palabas. Yung dyan ako pumapasok galing sa bahay. So itong loob, madami pang gawain. Yan, itong ating barn, actually ito warehouse storage. Ayan yung kanilang range. Before madaming sisiw dyan, marami pa rin. Ayan, nandyan yung isang bata natin na may ginagawa doon. Saka meron tayong isang tree house dun sa loob. Ayan, ito nagtulos na ng mga kanyang game fowl si brother. Usually mga to ay born March. Yan, mga sweaters. Yan, mga sweaters. Ito naman yung side ng lalagyan natin ng cyclone wire. Dito sa side na to ay ano naman ang nilagay natin dito, kawayan din, yero. Yan, tapos dyan nakatulos yung mga panlaban. These are born March for early bird ni brother. Actually sa ano niya, sa partner niya. Ito yung ating mga Kelso family. Ang ano, yan ay mga ano yan ngayon, mga 4-5 months ang edad ng mga yan. Ayan. So malimit, dun tayo sa labas kumukuha ng footage. Ngayon dito naman, dito tayo sa loob para makita ninyo ang itsura ng ginagawa natin from the inside. Yan. Madami ng manok na nakatulos. Mga yan, yellow-legged hatch. Yun, sweater. Yan, enjoy muna kayo sa panonood ng mga game fowls. Mamaya kunan din natin ng konting yung ating habang pinapakain natin yung ating mga heritage chickens. Nakakatuwa kasi pagka kumakain, ang dami nila. Yan, mga manok ni Utol. So yan, yung ating rolling terrain. Yan, another Kelso. Yan, dark side Kelso. Yan ang isa sa mga pet breeds namin dito, Kelso. May sweaters, yung mga bago namin, mga sweaters. Yun, dami pa ng mga nasa loob. Yun. Meron tayo diyang mga yung mga bago natin, mga possum. Yan. So yan. Game fowl. Okay, lipat naman tayo sa kabila. Nagbike lang ulit tayo ngayon. Nakakasawa na yung nakamotor. Wala naman tayong masyadong mabigat na dadalhin, so it's okay para may stress naman yung likod natin. Yan yung ating bike. Okay, tawagin na natin tong ating mga heritage chickens. So 2 kilos na. Born March lang yan. March, April, May, June, July, August, going 6 months. 2 kilos na siya. Ito naman yung mga
male na azure eggers, blue eggers, Easter eggers. Yan yung mga white na yan. Ito yung mga born march din natin na Rhode Island Reds. Ito yung hagdanan natin, medyo nagkakatubig pagkano, pero okay lang yan. Pwede nating gawing double purpose. Lagyan na natin ng gamot para sa ating biosecurity. Ayos lang yan, para pagtapak nila dyan, ano na yan, ma-disinfect na ang mga sapatos. Hinihintay na nila ako ng oras ba? Magpa 5 na. Tama-tama lang yan. Tama-tama lang yan. Okay, pakakainin ko na sila. Ang dami na nating alaga. Mga isang buwan na lang siguro, medyo marami-rami na tayong maha-harvest na itlog, God willing. Sa ngayon, ang ginagawa ko dito sa mga to ay inoobserbahan ko kung sino yung mga candidates natin pa sa ating magiging breeding programs. Katulad ng mga Rhode Islands na yan, merong mga iba na yan, katulad ng dark and hackle na yan, medyo maganda siya. Yung ating mature hens ay almost magto 2 years na, so maring paltan na natin yan, pero siguro gagamitin ko sila ng isang beses for the last time. Pipili tayo ng isang pinakamaganda na na bata na male Rhode Island. Yun ang ating i-mate doon sa ito. Siguro dito ang magko-concentrate tayo sa Marans. Yang Marans ang ating pinaka main na breed na gagawin dito, na pure Marans ang gagawin natin, pero gagamitin din natin sila para i-improve ang color ng eggs ng ating mga Rhode Island, para yung mas maging darker pa yung color ng eggs ng Rhode Island, Orpington. Kukross natin sila sa yun ay para sa egg production lang, pero para sa para sa ating breeding o yung mga i-share natin na mga breeders, Marans siguro ang ating meron tayo dyang dalawa na hens, isang pullet, isang hen na Marans, at saka meron dyang dalawang cockerels, at saka yung isang broodcock natin. Yan dalawa na yan yung original na binili natin. Yun actually binili din natin yon, pero binili natin yun as fertile eggs, yung tatlo na yun. Tapos itong dalawang black na dito, ito yung mga ating ito yung ating black Australorp. Ito yan male yan, black Australorp. Pero nawawala yung isa. Wala yung ating female na black Australorp. Where's the other black Australorp? Baka naulanan din kagabi
namumula at konting puti. Yan yung ating ano, yan yung ating superstar, that one, Orpington yan. Teka, hanapin ko muna isang black ocelot na ulit. Nahanap ko na yung nawawala nating alaga, yung ating pullet na black ocelot. Medyo ayaw niyang kumain, pero hindi naman siya mukhang ganun katamlay. Kumbaga padating pa lang yung sakit, kung meron man. I think it's parang ano parang may bulutong ng konti, so baka nilalagnat, so kaya tamlay kumain. So ginawa ko, ina-isolate ko muna at ginamot. The same with our rampless our rampless PBR. Ito medyo siguro ito na ulanan kagabi, sa hindi nakapagtago sa malakas na ulan, so medyo matamlay din siya. Yan, ginamot ko na yan. He will recover soon. Madali lang ano yan. Ganun nga kasi, we have to be observant dun sa ating mga alaga. Kailangan ay alam natin ang head count nila at alam natin ang bawat individual kung nandyan na nawawala, para katulad nga nyan, nakita natin merong matatamlay, so nagagamot agad natin. And syempre we have to be always ready with our medications. Kailangan may stock tayong ano dyan, antibiotics, so yan, mga ganyan. Usually antibiotics lang yan, so mga 3 to 5 days ano ko lang yan, ano ba yan, parang gavage, isusubo natin sa kanila yung gamot sa pamamagitan ng ng syringe, para full yung dosage. Yan, may uwak, kaya alert ang ating mga alaga, alert sila, dumaan yung mga uwak. So yun nga, siguro 3 to 5 days lang na medication yan, okay na yan. And while there's little bad news, yun nga, medyo nagkasakit medyo mainit kasi sudden change of weather, mainit pero biglang umuulan, katulad nga kagabi, lakas ng ulan, so medyo apektado sila pagka ganyan, although may mga may mga vaccine. At ito yung isang naman, on the other side, meron naman tayong pleasant surprise from that breeding pen. Merong nangitlog. I think this is from one of the pullets. Maliit pa na itlog, bago pa lang. So because right now they're running 5 to 6 months na, so may mga magsisimula na talagang mag-lay sa kanila. So yun lang ang isang tip. We have to be always vigilant sa ating mga alaga. Make sure na nandyan sila, because we can never tell, baka nga either kinuha ng predator or yan, matamlay, may sakit. So yan lang muna, kabayan. Ito yung aking superstar. Yan. Hello baby. Ito yung light Sussex. Paalam muna. Paalam muna guys. Bye bye.